Mga sangkay, viral po ngayon si Secretary Larry Gadon. Ano nga ba ang nangyari? Pag-usapan po natin. Okay, so magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga solid sangkay syempre. Mabuhay kayong lahat. At ito pag-uusapan po natin ngayon itong balita tungkol po dito kay Secretary Larry Gadon, no? Na, mukhang may mga binanatan, mga sangkay, no? Nag-amok na naman ng ating Secretary Larry Gadon, no? Ang isa sa matapang na secretary ni PBBM. Ito, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba mismo ng video na to. Dyan po. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Siyempre, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ngayon nga po mga sangkay, eto, si Secretary Larry Gadon ay bumakbak. Ito po mga sangkay, viral po yung kanyang mga sinabi ngayon. Ito yung video. Pero bago panuorin natin yan, para maintindihan natin yung kanyang pinupunto dito, panoorin po natin ang balitang ito. Let the evidence speak. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Sa plenaryo ng Kamara babagsak ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Matapos ang balita sa umano'y impeachment headcount ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos, umuulan naman daw ngayon ng pera. May mga kongresistang dumistansya rito. Mayroon din namang bumuelta. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Okay, kasi sinasabi mga sangkay na sa impeachment daw po ni Vice President Sara Duterte, binabayaran daw po yung mga kongresista kapalit po yung boto at suporta laban po kay VP Sara. Ang tanong, totoo nga ba ito o isa lamang pong propaganda? Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang mga umano'y usapin ng tila paghahanda ni Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para sa inaasahang botohan sa House Plenary kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Sa ulat, ilalabas na rin umano mga 4 later release na pondo ng mga mambabatas. Walang kumakantang mambabatas tungkol dito sa ngayon. Si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, wala raw nababalitaan. Gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Wala ring nababalitaan si Navotas City Congressman Toby Tiangco. Okay, so ayan po Sabi kasi 90 million, 'di ba? Tinanggi po ito man ang mga kongresista. Na may mga nagpapakalat kasi nito. Ito kagaya nito, sabi po ni Representative Valeriano ng 2nd District Manila, negative. Ito, pambihira. Siguro naman, maniniwala kayo dito kasi si Eli po ito ng Kamanggagawa Party List. Wala pang umaabot na balita sa amin or anyone from minority who I know na may lumalapit tungkol sa impeachment. 'Di ba? Wala. So, fake news. Eto, so mga sangkay. Hi Isaiah, no news about this. May lumabas na saro konti noong April 17 about 90 million. Hindi daw po, wala daw pong totoo tungkol dito. Congressman Toby Tiangco. Pero sa mensahe niya sa BNC, may lumabas anya ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 90 million pesos para sa kanyang distrito noong April 17. Okay, pero mga sangkay, wala pong balita daw na namahagi ng mga pera para po sa boto ni VP Sara. Boto laban po kay VP Sara. So yun po yung mga information na lumalabas ngayon mga sangkay. So maliw na mga sangkay na ito ay fake news. 3 araw ito matapos ang pagdinig ng House Justice Committee kung saan lumantad sa pagdinig ang self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Pinabulaanan naman ng ilang kongresista ang issue. Ang masasabi ko lang ay wala
ako natanggap na ganun tawag. I am a member of the minority and perhaps you should ask the other members of the House. Well, inaasahan na natin na mayroong ganyan lalabas na mga balita at black propaganda pagdating dito sa usapin ng impeachment. Pero sa dulo, tandaan natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang mag-initiate ng impeachment at eventually iakyat ito sa Senado. Si Congress Miao Kiko Barsaga. Bakit naman Congress Miao? Hindi direktang sinagot kung totoo ba ang aligasyon sa presidential SAN. Hindi niya sinagot. Kasi natatakot siya na baka balikan na naman siya ng libel. Sandro Marcos is merely an accessory to his father's will. President Marcos will do anything to impeach VP Sara Duterte, ignoring the negative effects to our economy and society in order to achieve that goal. Pero hindi sinabi na nagbayad. Pero sinabi niya sa BNC na kagaya ng kanyang ama, kikilos rin ang batang Marcos para ma-impeach si VP Sara at babaliwalain nila ang negatibong epekto nito sa bansa at sa ekonomiya, makuha lang nila ang kanilang gusto. Para sa agenda. O, yan. So, may mga nagpakalat na may tig 90 million ba or basta mayroon daw pong something. Hindi siguro 90 million. Basta may kumakalat. Ito kasi sa araw po ito. Ngayon, mga sangkay, eto na. Si Secretary Attorney Larry Gadon. Pakinggan po natin. Aking bariin na kinukundina ang mga paratang sa mga miyembro ng Justice Committee dito sa ginawa nilang pagdinig sa impeachment complaint kay VP Sara. Sinasabi nila na binayaran daw yung mga congressmen na napakalabo. Napakaraming ebidensya, napakaraming grounds at mga documentary evidence at mga testimonies na nanggaling sa AMLC, sa COA, kay Senator Trillanes at sa mga bank records. Napakarami niyan. At kung bubuksan pa nga yung BIR, ay makikita natin doon na talagang kahit yung SALN, yung mga SALN ni VP Sara ay puro kasinungalingan at puro mali ang mga entries nito. At dito natin makikita na talagang ang mga miyembro ng Justice Committee ay bumoto ng sang-ayon sa kanilang konsensya at sang-ayon doon sa kanilang nasaksihan at nakita ng mga ebidensya. Ang talagang may bayad dyan, ang binayaran ay yung mga pilit pa rin na nagtatanggol. Na kahit na sa kabila ng napakatibay ng mga ebidensya, ng mga grounds, ay pilit pa rin nilang sinasabi na walang kasalanan, walang kasalanan. Ano ba mga bulag kayo? No? Hindi lang ay bulag. Ayun, ang banat ni Secretary Larry Gadon. Hindi lang kayo mga bulag, mga momo. Nga pa kayo. Hindi lang momo, kundi may, ano pa ito, kasangkay. Pambira. Sorry, di ko pala napakita. Ito, mga sangkay. Ayan o, hindi lang daw po bulag. Mga momo pa at mga anga. Yan lang sinasabi na walang kasalanan, walang kasalanan. Ano ba mga bulag kayo? No? Hindi lang ay bulag. Nga pa kayo. Yan mga Justice Committee members pa ang inyong paparatangan. Kayo ang mga binayaran. Hindi kayo magtatanggol kay Sara kung hindi kayo binayaran. Wait, ang tindi ng sinabi ni Secretary Larry Gadon. Kasi, alam nyo, guys, natural yan na may mga lalabas na ganyang propaganda. Pero ang tanong dyan, magbi-build up ba yan? Para hindi matuloy ang impeachment complaint o impeachment trial. Well, ano pa ang inyong opinion? May mga binoljak. So, alam nyo na kung sinong tinutukoy na dito ni Secretary Larry Gadon, yung mga binoljak niya. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.